Ayan, i-share ko lang po yung, may site kasi dito. Yan, so pwede nyo din siyang, tingnan kapag may time kayo. Yan, yung pangalan nito yung Joshua Project. Tapos, parang dito kasi na lahat, parang lahat ng mga, parang tribes, ganun. Yung parang mga, makikita mo dyan na dami pa palang di na-sharean, yung tribo pala na ganito, ganyan. Tapos, parang nung, dinownload ko kasi yan, tapos grabe, sobrang dami nung, parang yung page niya, 906, parang ganun. Tapos, 8 pa yun sa isang page, ganun. Kasi parang nasa 7,248 yung, hindi pa nare-reach nga. So, yun yung, niya, itsura niya. Tapos pa, next. Yan, kunwari ito, yan na lang sinearch ko kasi wala akong ibang masyadong Pero parang yan, makikita nyo na, ay ganun pala, yung progress pala ng gospel, ganito pa kababa, ganun. Parang makikita mo na dami pa palang kailangan gawin, dami pang kailangan sharean, dami pa palang hindi nakakarinig ng word of God, diba? Kaya parang tayo, pag alam natin yung sa Bible na sinasabi, diba, na kapag na-preach na yung word of God sa ends of the earth, doon na dadating si Lord. Pero kung ganito pa nga kadami, diba, ibig sabihin, kailangan pa nating kumbaga gumawa, 'di ba, para sa sa gospel na ma-preach pa siya. Tapos ito yung mga ibang example, yan, yung mga lang. Yan, kunwari sa ibang yun nga, meron pang people groups na 7,248. Yan, so parang halos kalahati, 'di ba, yung di pa ganun ngang na-sharean, 43.3%, ganun. Tapos basta parang yan, parang titingnan nyo yung mga significantly reached na mga bansa, yan yung nila. Tapos meron ding ayan ito yung example ng mga prayer, may prayer cards kasi sila. Yan, so parang kapag kayo, kung bored na bored kayo sa bakasyon, pwede nyo rin pag-pray yung mga ganito, di ba? Hindi mauubos kasi 7,248, di ba? Ayan, tapos ito naman yung isang pero itong site na to, hindi pa to ganun na enhance pa, hindi pa na-develop. Pero ang ganda nung nung gagawin. Ito yung Bible watch list. Yan. Ayan, dito mo makikita yung may mga Bible shortage, tapos paano yung access dun sa Bible, kung na-access ba nila. Kasi, alam nyo ba, sa ibang mga bansa, hindi kagaya nga sa atin, di ba, na malaya, na pwede tayong magdala ng Bible, pwede yung malaking Bible, di ba, parang ganun. Parang, kunwari din sa amin, parang dahil nga mag-mission, parang inaano sa amin, yung maliit na Bible. Pero parang sa nga daw, parang para sa amin na magaan lang. Pero, parang sa ibang mga lugar, parang bawal talaga. Ganun. Tapos meron akong kasama dun sa, nung kami, orientation kami dati. Gulat na gulat talaga ako kasi nagte-testimony yung nanay. Sabi niya, po kasi nung kabataan ko po, nag-mission po kami sa China. Tapos ayun po, nahuli po ako. Parang pa siya, parang proud pa siya. Kaya ito po yung anak ko, papasamahin ko po siya sa mission. Tapos parang lahat kami, na grabe, hindi niya parang hindi niya naisip na, wag ka na mag-mission, ganito yung nangyari sa akin, ganyan. Kundi gusto niya, yung anak niya, maranasan din yun, parang ganun. Pero parang ganun yung mga minsan na tayo, parang gusto natin convenient lang, 'di ba? Pero yun nga, madami pa rin talagang mga kailangan pa na isipin nyo na siya na detain yung tawag nun. Kasi parang nagdala nga sila ng mga Bible na papamigay. 'Di ba tayo pinipicturean pa natin? 'Di ba? Parang kunwari pag may binigyan tayong Bible, ay picture po tayo, 'di ba? Parang ganun pa. Pero sa ibang bansa talagang parang buhay yung kapalit kapag nabigyan mo ng Bible yung mga tao. Kaya parang makikita mo kung gaano pa rin tayong binibless, 'di ba, ng Panginoon sa lahat ng mga 'yon. Tapos ito din, merong isang site lang din. Ito yung ang tawag dito ay open doors, parang ganun. Tapos isipin niyo, tingnan niyo 'yan, nakalagay more than 380 million Christians suffer high levels. Ibig sabihin ng high levels, grabing persecution. Merong mga tortured, merong mga Tapos pwede ba tong ma-zoom? Ayan, may mga daw diyan, Tingnan niyo yung number dito. Na nakalagay dyan, 1 in 7 Christians are persecuted worldwide. Ganun yung number. Tapos sa ibang mga lugar, yung mga Christians daw sa Africa naman, meron namang isa dun sa 5 mga tao. So kunwari group kayo, parang merong dun na may talaga ng persecution nakakaranas. Tapos yan yung ibang mga din. Sa Asia naman 2
in 5. Yan. Tapos sa iba, yung may mga minumurdered. Alam nyo yung, parang may, kunwari, nakitaan, tapos parang may mga sasabihin na, ikaw, Christian ka ba? Parang ganyan. Tapos pag hindi nila dininay, talagang yung iba minumurder, yung iba instant na pinapatay, yung iba tinotorture, yung antagal pa, parang papahirapan ka pa ng sobra para lang i-deny mo. Pero dahil nga yung iba, ganun yung love nila sa Panginoon, talagang namamatay na lang sila ng, dahil nga hindi nila dininay yung faith nila. Tapos sabi din na, churches and Christian properties attack. 'Di ba? Parang ang dami na parang isipin nyo, may mga churches pala sa ibang mga bansa na nagwo-worship lang sila pero maya-maya may biglang loloob dun sa church nila. Tapos may yung iba binabarel, yung iba hinuhuli sila. Tapos may may nakakwentuhan kami dong ate namin na na parang mahabag ka na yung church nila walang cross, ganun. Tapos yung upuan nila walang mga ganyan na monoblock. As in yung parang magmi-meet lang kayo na parang bahay lang, ganun. Tapos parang may mga lang doon, may mga aparador. Parang isipin niyo yung mga locker natin, parang isang buong siya, tapos doon lang sila matutulog. Kasi parang sa mga kunwari tanghali, iniisip ng iba, ay walang niyan, walang niyan, yung parang walang mag-check, ganun. Parang nila na wala namang iikot niyan. Pero hindi nyo, bigla-bigla na lang may tapos titingnan kung church ba yun o diba? Kaya parang isipin nyo, gano'n tayo, kalaya, diba? Na may mga ganito tayong nararanasan, diba? Tsaka sa ibang lugar din, hindi ka pwede may nakalagay na Jesus loves you, ganun. Parang may na kapag kaakala natin tayo, di ba, proud tayo na nagsusuot tayo na God is faithful, mga ganun-ganong t-shirt na ang lalaki ng mga print. Pero yun nga, sa iba parang hindi nila magawa yung ganun dahil nga, yun nga, may mga persecution, tsaka yung iba under attack. Tapos ito naman yung mga Christians na imprisoned. Ito yung kapag ka yun nga parang nag-share, yun yung mga nila. Tapos, alam niyo yung mga underground, di ba? Parang grabe, underground. Yung na parang isipin niyo tayo kung underground ba yung church, a-attend pa din ba kayo? Di ba? Parang may mga ganun na tayong i-consider. Pero, alam niyo ba, sa kabila ng lahat ng mga trials na yun, yung mga nararanasan nila, sobrang grabe yung anointing na nararanasan ng mga churches na yun. Dahil nga meron silang something na offer, 'di ba, sa Panginoon. Kaya yung pag-aaralan natin ngayon, ito yung title niya, yung Sacrifice Brings the Glory. Yan, 'di ba? May mga tayo, mapalad tayo na hindi natin kailangan maranasan na yung bigla ka na lang tututukan ng baril, 'di ba? Or bigla ka na lang huhulihin dahil nalaman na Christian ka. Sobrang palad natin sa part na yun na yung pag nagse-share tayo, hindi tayo magbubulong. Alam mo ba, mahal ka niyo? Walang mga bulungan na ganun. Tapos may mga hindi ko alam kung nangyayari pa yun, pero dati may nabasa ko yung mga nagmo-Morse code, yung Morse code lang para mag-share ng tapos grabe, parang sabi mo, parang grabe, Lord. Parang tayo, sobra yung privilege na meron tayo, di ba? Kaya ito yung mga na, kung meron tayo, di ba, na mga pwedeng i-sacrifice, di ba? Ano yung mga bagay na yun? Yan. Sa sa Bible, meron tayong mga case na makikita natin, di ba, na kapag every time na merong mga offering, merong mga sacrifices, talagang grabe yung baba ng glory ng Panginoon. Kagaya ng time na to nila Solomon, di ba, na yung sinasabi dun sa ESV, ang term ni ESV ay so many sheep, tapos yung oxen are parang outnumbered. Parang sobrang dami na hindi mabilang, parang ganun, countless daw. Na imagine gaano kadami yung yung inoffer nila Solomon nung time na yon. Kaya ganun na lang yung glory. Tapos alam niyo yung time na yun yung kinakanta lang nila na for the Lord is good and His mercies endures forever. Parang ganun lang. Na parang sa atin hindi mo hindi naman prophetic, hindi naman pero yun lang yung nila, kinakanta nila, worship nila. Tapos dumating yung point na yung mga pare, hindi na makapag-minister dahil sobrang bigat na nung glory na yun. Dahil nga ganun yung mga yung mga in-offer nila. Tapos yung mga singers, tapos yung mga pare, meron silang mga na kinonsecrate nung mga priest, yung mga sarili nila kahit hindi sila gaganap. 'Di ba? And sa natin ngayon, 'di ba? Parang sa setting natin ngayon, kunwari sa church pagka Sunday, parang may mga time tayo na iniisip natin na ay hindi okay lang, di ako mag-pray, hindi naman ako
ako gaganap eh. 'Di ba? Parang wala na yung consecration, nawawala na yung iniisip natin na kailangan mag-ano pa rin ako, magbabad pa rin ako kasi parang ako, opening prayer ako, parang ganito ako. Pero paano kapag di ka gaganap, 'di ba? Nanonood ka pa rin ba ng hanggang 2:00, 'di ba? Nagpe-Facebook ka ba? Or kung parang yung discipline mo pag gaganap ka at hindi ka gaganap, same ba o sobrang magkalayo? 'Di ba? Kaya yun yung mga bagay na kailangan pa nating i-workout din, 'di ba? Tapos eto din nung time din nila Aaron at ni Moses, yan, meron ding time na nagbigay sila ng sin offering nila. Yung parang sa ibang version ay peace offering sa Panginoon at kinonsume yun ni Lord at grabe yung glory din, 'di ba? Na nakita natin. Kaya may mga time na eto nga yung sinasabi, yan, when they offered sacrifice, the glory of God filled the temple. Ayan, pa-next po. Yan, sabi dyan, di ba, na every time yun nga, na may mga sacrifice, yung glory na yun ng Panginoon, talagang na feel niya, yung temple na yun. And sa atin din, di ba, sabi nga may tanong dito, ayan, sa gabing ito, yan, do you want to see the glory of God in your life? Parang may mga ilan ba sa atin dito na masabi mo, ikaw may encounter ka na kay Lord, ikaw meron ka na talagang alam mo, yun yung glory ni Lord sa'yo o wala pa, 'di ba? It can be na ngayong gabi, pwede nating ulit maranasan yun. Sabi nga, kung gusto nating makita yung glory na yun ng Panginoon sa buhay natin, sabi dyan, then do not shy away from the sacrifice that God has placed before you. Yan, may mga time na meron na tayong mga kailangang isuko. Naalala ko laging yung tinuturungan nila Ate Mer na kapag kayong mga prayer altars daw natin, parang nararamdaman mo na parang andry na. Kailangan mo daw ulit mag-offering para umapoy ulit yun, 'di ba? Kaya minsan may mga ilan sa atin na nawawala, parang iniisip natin ang dry, parang routine na lang yung Christian life natin. Pero nawawala tayo dun sa point na kailangan kasi nating merong i-offer, 'di ba, sa Panginoon. Kaya kung ngayon, 'di ba, kunwari din sa lahat ng mga tinuro sa atin about mission, yung mga evangelism, yung tungkol sa character, 'di ba? Parang kung lahat ng 'yon i-apply natin siya, kailangan talaga natin ng mag-die to self, 'di ba? Meron sinasabi si Oswald Chambers na white funeral. Yan yung sinasabi niya doon na ikaw parang alam mo sa sarili mo na sinuko mo tong bagay na to. Tapos yun nga parang ka nga ulit na new life na. Yung parang after mo mag-pray, Lord, iniwan ko na po to. Parang time na para bago naman, parang bagong buhay ganun. At may mga ako din personally, ang dami parang naaalala ko yung place, naaalala ko yung dahilan, parang ganun. Parang ang dami kong mga na yung iyak mo na parang nagluluksa. Kasi nga, burol di ba? Parang gano'n. Na parang meron time sa Magdaong, grabe talaga iyak ko. Tapos iniisip na mga, uy, ano nangyari? Parang hindi mo ma-explain kung bakit. Kasi nga, meron kang parang die to self, di ba? Na dati yan ako kay Catherine Coleman. Pag nababasa ko yung, sinasabi niya, I have died, 1,000 deaths, gano'n. Sabi ko, uy naman, parang naman nun na 1,000 deaths talaga. Pero, nung parang nararanasan mo na daming mga yung parang, alam niyo yung mga time na gusto mo ng patulan yung tao. Tapos parang, hindi mo magawa, magda-die to self ka na lang. Na parang, Lord, talaga, yung parang, yung katawan mo, nararamdaman mo, nanginginig, gusto mo lumamad, gusto mo magmura. Pero parang, inaano sa'yo ni Lord na, hindi, di ba? Parang, grabe talagang may mga ganun tayo na, hindi mo magawa yung dapat mong gawin. Yung parang gaganon ka na, pero, hindi ganyan, di ba? Kasi nga, meron tayong mga pagda-die to self. Yan. At sabi din, ayan, a minister who has the glory of God on his life has often paid the price of sacrifice. Kunwari sa mga minister, sa mga nakikita natin na mga naglilingkod sa Panginoon, yung ba't ganun? Ang galing naman nila. Parang nila yun. Kunwari sa mga prophetic na mga ministry, di ba? Paano niya nalaman? Wala nagkwento sa kanya. Pero hindi natin alam na, yun nga, meron silang price to pay. Kunwari yung dati doon na bumisita nun si Pastora, yan. Yung parang sinasabi niya sa amin na, ako kaya ako nagkaka-vision kasi, sinuko ko yung television, sabi niya ganun. Kasi nga parang, yung parang yung pagko-consecrate, ganun. Parang, meron siyang price to pay. At, yun yung ilan mga bagay na tayo, bawat isa sa atin, meron tayong kailangan talagang i-give up para meron tayong ibang maranasan kay Lord. Kunwari, ikaw, gusto mo talagang lumalim, 'di ba, sa mga prayers. Kailangan
sinusuko talaga yung mga OA na pagpe-Facebook, 'di ba? Yung parang ilang oras, puro ka na lang Facebook, mga Reels, IG, 'di ba? Yung may mga naman na gusto mo lumalim din sa Word of God, kailangan masuko mo na yung mga sobrang panonood ng YouTube or mga 'di ba? Parang meron kang i-give up para magawa mo to. Yun yung sinasabing paying the price or yung price to pay. Kunwari din sa akin, naalala ko nung high school or college, parang nagla-love life na lahat siya. Parang may pero yung parang lantad na lahat ganun. Pero naalala ko dati, parang sa akin, supportive naman yung mga pastor. Ay, tama ba dito? Pero parang ganun yung nararanasan. Na supportive naman, okay naman sa kanila. Pero parang may ko na hindi kailangan mag-stand ako ganun. Kailangan pag pinagalitan ko yung mga ka-light group ko, masabi ko yung term na, ako ba, nakita mo ba akong ganyan? Parang may ganun. Parang, ako ba, mo ako, naganto ako, ganyan. Parang, yun yung para sa akin na price to pay ko, na talagang, die to self talaga, kahit gusto mong, makipag-usap, yung mga ganun. Pero, yun nga, parang makikita mo na, dahil nga, meron kang gini-give up, or binibigay sa Panginoon, later on, makikita mo na, Lord, grabe pala, parang, ginamit mo yun para i-preserve ako, parang naging maayos yung testimony, parang yung mga inaalagaan mo, di din ganun ka, sakit sa ulo na, bakit kayo ganyan. Kasi nga, parang ikaw, sa sarili mo, masasabi mo na meron kang sinet na example. At yung ilan din sa atin dito, mga youth, di ba, yung mga ate kuya natin, may mga time talaga na kailangan tayo, mag-die to self tayo, dahil nga, para mag-set ka rin ng example, di ba, sa mga, kumbaga sa mga susunod or mga aalagaan mo. Yan. Kaya ngayong dito na tayo sa una nating point. Yan. Sa una nating point, ito yung the price of glory. Yan. Siyempre yung glory, di naman, meron talagang glory na, nararanasan natin kay Lord, di ba? Pero usually yung glory talaga, meron tayong, parang meron kang binibigay, di ba? Kunwari, may mga prayer time tayo na, grabe yung glory ni Lord nung nag-pray tayo. Kasi ganito, ganyan. Pero yun kasi, di ba, may mga worship explosion tayo, meron tayong prayer marathon, meron tayong mga pagbababad talaga sa prayer, na meron tayong binibigay, di ba? Binibigay natin yung time, binibigay natin yung prayer na yun, yung worship natin sa Panginoon. Kaya bumababa yung glory. Kaya yan yung una. Ito yung, yan. Bakit naiwan yung... Pa-edit na lang. Yan, una dyan, yung God is moved by sacrifice. Yan, syempre, kung paano si Lord, di ba, kunwari tayo, pag in-effortan ka, di ba, touch na touch ka, di ba, parang may nagsulat sa'yo ng grabe, isang buong Manila paper, di ba, tapos 0.3 na GTEC yung grabe, nabasa mo pa, parang grabe, sobra naman to, grabe na, ka, tapos kunwari, may nagregalo sa'yo, grabe, alam mo, mahal na mahal yun. Parang, binili mo to para sa akin. Di ba? Parang natatouch ka, namumove ka dun sa At how much more, di ba, si Lord? Na si Lord din yung nagbigay ng mga bagay na yun sa atin. At yun nga, kapag may mga in-offer tayo kay Lord, di ba, namumove din siya sa mga bagay na yun. At sabi nga, yan, dito tayo, yan, yung sabi, there is no successful minister who does not have a story of suffering and difficulties. Kunwari tayo, na naglilingkod tayo sa Panginoon, pag tinanong ka, ano yung mga naranasan mo nung ganyan, bago ka nung naglilingkod ka, ano yun na yung mga sinuko mo, may masasagot ba tayo? Diba? Parang meron ka bang masasabi na, grabe, iniwan ko lahat, diba? Parang may mga ganon. Na parang, may mga, tayo na, yung stories, diba? Na kunwari sa akin, naalala ko dati, niiyak ko talaga lagi kay Lord. Lord, ba't naman? Kasi nga parang friendly ako, tas parang lahat tropa ko. Pero parang naiiyak ako kapag meron akong kailangan ma-friendship over. Kasi nga, iba na kami ng parang iba na yung gagawin niya. Ako maglilingkod ako kay Lord. Ganun. Parang may ang dami-daming heartbreaks na, yung sinasabi, diba, na ang sakit nung pagka-friendship yung nag-break, diba? Kesa sa akin. Pero yun nga yung parang mga friends mo na akala mo, kasama mo, ganyan. Parang ang dami mo i-let go. Tapos parang ang dami din, parang ang daming mga natutulog sana ako pero naglalakad kami sa initan, yung mga ganyan. Parang may mga pero yun nga sinasabi dito na lahat tayo, meron talaga tayong story na parang i-share mo na ako din naranasan ko din yan, sinuko ko din yan kay Lord. Yan, sabi nga dyan,
ito yun, there is a sacrifice behind the glory of God. Yan, may mga sacrifice talaga tayo na, ayun nga, para makakita lalo yung glory ng Panginoon, di ba? Kunwari din, may mga minister, pagka nagbasa talaga din kayo ng mga autobiography, na nood kayo ng mga, nila, yung mga God's Generals nga, yung mga Asa Torchlighters, ganun. Parang pagka nakita niyo yung mga, grabe, ganito ginawa nila, ganito sinuko nila. Meron din si David Livingstone, naalala ko lang siya kasi, ang dami-dami niya talagang ginawa para kay Lord. Siya yung, parang missionary noong time na yun sa Africa. Tapos siya, parang, alam niyo ba yung nilakad niya? 40,000 miles, lakad lang. Hindi siya, walang angkas, walang joyride, walang mga ganun. Lakad lang. Tapos alam niyo ginawa niya, sinet niya yung, parang gumawa siya ng mapa, parang, dito sa to may tribo dito, ganun. Tapos, eto may ilog dito. Onting lakad lang, meron kayong makikitang tulay. Parang ganun yung, niya. Tapos, parang alam niyo ba yung, nung namatay siya, nung nilibing daw siya, ang dami niyang peklat, yun dito, puro mga laslas. Tapos sabi, ano ba to? May sakit ba siya? Parang inaano ng mga pamilya. Bakit ganito? Ba't ganito? Ano meron to? May sakit ba siya? Or ano ba? Tapos sabi nung African boy na nakasama nung dinala yung bangkay niya, sabi niya, si David Livingstone po kasi, kada po mga tribe, nakikipagsanduguan siya. Yung parang blood compact. Sabi niya, para po tanggapin yung mga pupuntang mga missionary, para tanggapin daw yung mga sundalo, ganyan. Parang may mga siya na, parang pain, parang ganun. Parang siya yung pain na, ikaw mauna para makapunta din kami. Tapos may nga doon na, ang dami niyang ginawa. Tapos alam niyo ba, yung nagstay siya ng ilang years, halos, na rest ng lifetime niya, nandun siya sa Africa, pero wala siyang nawin. Tapos parang inaano na ng mga tao na, talaga ba? Parang to. Pero, nung time daw na meron kasing, missionary ba, or evangelist, si Reinhard Bonnke, ang daming tumatanggap sa Africa, parang may mga isang gabi, 20,000 agad, yung mga tumanggap, ganun. Tapos si, Reinhard Bonnke daw, parang nagsabi siya kay Lord na, Lord, grabe, what a night, parang sabi niyang ganun. Tapos sabi ni Lord sa kanya, ano ka ba, hindi yan dahil magaling kang preacher. Sabi, dahil yan sa mga tinanim ni David Livingstone. Parang, isipin niyo, namatay na si David Livingstone, pero inaani niya pa yun, yung mga ginawa niya. Pero sa daming ginawa ni David Livingstone, alam niyo ba sabi niya, wala naman akong ginawang sacrifice eh. Di ba parang, papay, ang grabe. Di ba parang sa lahat ng yun, wala siyang ginawang sacrifice. Kasi daw, inaano niya na, mas grabe pa din daw yung ginawa ni Jesus, di ba? Kaya parang, kung tayo, magigets talaga natin, ano yung ginawa ni Jesus para sa atin. Hindi tayo magbibilangan, di ba? Walang magbibilangan dito na, ako na nga nag-opening prayer, ako pa closing prayer, di ba? Parang, nag-ambag na nga ako ng mag-aambag pa dito. Grabe naman yan, di ba? Walang magaganunan sa atin kasi alam natin na lahat ng mga ginagawa natin para yun sa Panginoon, di ba? Para sa glory na ma-advance, di ba? Yung kingdom ni Lord. Kaya may mga time nga daw yan, nung time ni Solomon, yan, si Solomon, yun nga, alam natin na, ang dami niya ring mga sacrifices sa Panginoon. So sabi nga, suddenly, the glory filled the temple and no one could stand to minister. Sabi, God was moved by the sacrifice. At ito yung sinasabi ni Lord sa atin, di ba, sa bawat isa ngayong gabi, na God is still moved by your sacrifice. Kaya anumang mga sacrifice, di ba, anuman yung mga ililay down natin sa Panginoon, meron tayong mga gustong encounter na maranasan kay Lord, meron din tayong something na ibibigay. At may mga time na costly talaga. Naalala niyo, di ba, yung kay Mary of Bethany, na parang yung sinasabi na isang taon na sahod, parang inano niya lang, binigay niya doon, na yung sinasabi ni Judas na sayang yan, ganyan. Di ba? Dami na sana mapapakain na mga mahihirap, ganyan. Pero nakita nyo na yung pag-receive na yun ni Jesus, di ba? At hanggang ngayon, naaalala natin yung ginawa niya na yun. Kasi meron siyang merong binigay, di ba? Na talagang out of love, binigay niya yun sa Panginoon. At tayo, ano yung mga pwede nating na parang poured out wine, di ba? Mga poured out na mga natin, buhay. Di ba? Yung sinasabi nga ni Oswald Chambers na broken bread and poured out wine, 'di ba? Na minsan din tayo, yung parang mas madaming makikinabang, 'di ba? Doon sa tinapay na parang i-break, 'di ba? Kaysa yung isang buo sa'yo lang, 'di ba? Isang buong tasty kay Jassel lang. Parang siya lang masaya, 'di ba? Pero pagka break yun, parang ang daming makakakain, 'di ba? Kaya ganun din sa mga buhay natin na may mga time na kailangan natin ng breaking, 'di ba? Para maranasan natin yung mga glory ng Panginoon. At yun nga mamaya mapapag-aralan pa naman natin yan.
At pangalawa, ito naman, yung many sacrifices are required to bring in the glory. Yan, sabi 'di ba, many sacrifices, ibig sabihin, madami talaga. Madami tayong isusuko. Parang may mga time na pwede man sabihin na, Lord, nung high school naman ako, sinuko ko to. Pero hindi mo masasabi na parang natapos na yun doon, 'di ba? Kasi ang dami pa, parang kada level, kada season ng buhay natin, meron tayong mga i-give up, 'di ba, sa Panginoon. Nung nag-training kami last week, parang meron kaming doon, parang ate namin na, simula 2015, parang ganun, nagtitraining na siya nung ganun. Tapos, parang isipin niyo sa 10 years, parang di siya naubusan ng isa sa parang lang na, hindi pa ba naubos yung sinusuko? Parang hindi pa po ba ubos? Parang ganun. Pero, parang nung nagkukwento siya, sabi niya, parang alam niyo yun, every now and then, ganun pa siya na, parang meron talagang dinidil sa akin si Lord. Tapos parang, grabe Lord, talaga, ubusan lahi. Parang ganun. Parang sa isip, parang ubusan talaga, parang all out di ba? Kaya, yun yung Pero, yun nga, parang pag nakikita mo yung mga tao din na, ganun nga, meron silang mga nililay down para sa Panginoon, matcha-challenge ka din. Tsaka, minsan, mapapahiya rin talaga na, grabe yung arte ko pala. Parang, gusto mo ganun na, ang babaw ko pala, ang ang selfish ko pala, ganun. Tapos, eto din, kay David, makikita natin yan, yung, may dyan, sige, babasahin ko lang. Ito kasi yung time na parang kada 6 steps, meron silang ino-offer. Yan, sa 2 Samuel 6, ang taas? Ang taas, pwede sa choir yan. Ayan, so verse 12, sabi dito, ngayon, nabalitaan ni Haring David na pinagpala ng Panginoon ang sambayanan ni Obed-Edom. At ang lahat ng pag-aari nito dahil sa kahon ng kasunduan, yan yung sa Ark of the Covenant. Kaya pumunta siya sa bahay nito at kinuha ang kahon ng kasunduan. Dinala niya ito sa Jerusalem ng may kagalakan. Nang maka-6 na hakbang na ang mga nagdadala ng kahon ng kasunduan ng Panginoon, pinahinto sila ni David at naghandog siya ng isang toro at isang pinatabang guya. Yan, ito din yung time na sumayaw nga si David, diba? Pero parang imagine niyo, parang yung kada 6 na step, gano yun? Hindi ko lang na-search kasi kung gaano kalayo Pero parang isipin nyo kada 6 na hakbang, diba? Parang may offering. Tapos hakbang na naman sila, offering na naman. Parang gaano kadami, diba? Na gaano kadami yung mga mga in-offer nila sa Panginoon. Yan. At sabi nga, yung Ark of the Covenant, yung Ark of God na yon, sabi, nire-represent nun yung anointing. Tapos yung Ark represents the glory of God. Sabi nga, yung journey daw na yon symbolizes the amount of sacrifice required to bring in the glory. Parang, isipin nyo, parang kada hakbang merong offering, ganun, diba? Kaya parang, yun yung sinasabi ko rin kanina na tayo kada level natin, diba? Yung journey natin na yun sa Panginoon, parang every now and then, meron tayong mga isusuko, diba? Parang, nalala ko nun sa NHA dati, merong, time na nag-uninstall ng mga app, ganun. Tapos, parang may mga sunod na naman, meron na naman mga ibang isusuko, yung may mga ganun. Kaya parang, parang yung surrender natin, hindi mo siya masasabi na, okay, graduate na ako mag-surrender noong 2022, di ba? Hindi pwede kasi ng 2023, meron ka pa palang kailangan isuko, ganun. Kaya talagang hanggang makita natin si Jesus, meron tayong mga isusuko, di ba? Sa Panginoon, may mga i-offer tayo kay Lord. Yan. Tapos sunod, ito naman yung the fight between self-preservation and sacrifice. Yan. Ito makikita natin to sa buhay ni Jesus. Sa John 10:17 to 18, ito yung sinasabi ni Jesus sa mga disciples niya na nililay down ko na yung buhay ko. Sabi niya ganun. Walang kumuha nito sa akin kundi nililay down ko lang. Parang ganun. Parang inunahan niya. parang may ganun kasi base. Parang matalino daw talaga si Jesus. Ayun, nilagay ko yan dyan. Next nga po. Yan sabi, Jesus was clever. Yan. Sabi niya, he knew it was a matter of time before the Pharisees would kill him. Yan. Tapos sabi niya, he knew that it was just a matter of time before he would be eliminated. Yung parang, yun nga, sabi kasi dyan, the build-up of hatred was obvious to all. Yung parang inis na lahat sa kanya na parang inano na ni Jesus na, Lord, ililay down ko na po yung buhay ko. Parang nagano na siya sa Father. Sabi nga, instead of waiting for this to happen, he
gave up himself to be crucified. Yung parang inano niya na okay, tinatanggap niya na, di ba? Na ganun nga daw. Tapos meron tayong mga matututunan tungkol nga doon sa ginawa na yun ni Jesus. Yan, una nating matututunan, there is a great difference between giving up something and having it taken from you. May parang magkaiba yung sinuko mo sa kinuha na lang sa'yo. Kunwari, sa mga maling friendship, meron bang mga case sa atin na sinuko mo na yun agad or parang dumating pa sa point na kailangan na ni Lord kunin na lang kasi ayaw mo isuko? 'Di ba? Kunwari din sa mga maling mga relasyon, 'di ba? Parang aantayin pa ba natin na na si Lord na lang nakukuha o gusto mo unahan mo na si Lord na Lord, ito na po sinusuko ko na po sa inyo. 'Di ba? Kasi sabi nga dito, to give something is a blessing. Yung parang pagka Lord, ito binigay ko po sa inyo, Lord, lahat po ng mga friendship ko, Lord, yung mga relationship, yung mga pangarap po na meron ako, binibigay ko na po sa inyo. Pero sabi nga diyan, but to lose something is a curse. Yung parang parang dahil makulit ka, kinuha na lang sa'yo, di ba? Parang may mga ganun. Kaya tayo ngayong gabi, natin yun. Parang magkaroon tayo ng mga assessment, di ba? Na ano-ano yung mga bagay na kailangan na nating ibigay sa Panginoon na parang kesa kunin sa'yo ni Lord, di ba? Yung ganun. Kasi mamaya makikita natin na merong basta may blessing, di ba? Sa mga ganong paglilay daw natin sa Panginoon. Yan. Kunwari nga, sa buhay daw natin, parang ganito daw yan. He who keeps his life will lose it. And he who loses his life for Christ's sake will find it. Kunwari, sa mga ginagawa natin para kay Lord, parang may mga time pa ba na iniisip mo na, ayoko yan gawin kasi mapapagod ako eh. 'Di ba? Parang may mga pinapagawa sa'yo si Lord, may mga pinapasuko sa'yo si Lord, pero ayaw mo gawin dahil yung convenience mo, parang ayoko, kada Sabado, ayoko mag-commit, parang ganun. Parang may mga time na kinikip pa natin yung buhay natin para sa atin, pero later on, 'di ba, nasayang na lang yung buhay mo dahil sa mga makamundong mga bagay. 'Di ba? Na parang kung iisipin kung naglingkod ka, 'di ba, nung nag-commit ka ng ng time mo na 'yon, 'di ba, ng buhay mo na 'yon sa Panginoon, na earn mo pa, parang nagkaroon pa ng meaning yung life mo. Kaysa yung parang preserve mo yung sarili mo na hindi ka mapagod, inalagaan mo yung sarili mo na hindi ka mangitim, 'di ba? Pero hindi ka nga nangitim, lumayo ka naman kay Lord, 'di ba? Parang may mga ganun. Kaya yung ibang mga bagay na kailangan pa nating oo nga no Lord, parang may mga time ba na andamot ko na sa'yo, 'di ba? Parang may mga time ba na pinagdadamot na natin yung oras natin kay Lord, pinagdadamot natin yung mga finances natin kay Lord, 'di ba? Kahit yung buhay natin na parang pwede pa sana magamit, 'di ba? Ang dami pang matuturuan ng mga bata, ang daming mari-reach out, daming mga maabot ng mga kabataan. Pero dahil nagmumukmo ka doon, 'di ba? Parang nandun ka sa kwarto mo, nunood ka lang, 'di ba? Parang may mga na ang dami nating nami-miss out. Na ito yung naalala ko lagi yan, yung sa buhangin nga. High school kami nung tinuro yan ni Kuya Mon sa amin. So hanggang ngayon, pag nakakita ko ng buhangin, naalala ko yun. Yung parang sinasabi na, kunwari yung buhangin, pagka kinuha mo siya, tapos ginanon mo, di ba nalalaglag? Yung parang, na-imagine niyo na walang buhangin. Yan, parang pag ginanon mo, di ba lalo siya nalalaglag? Pero kapag yung buhangin, ginanon mo siya, tapos naka-open lang, loose lang yung hawak mo, di ba mas nag-i-stay siya? Na ganun din tayo, di ba, sa mga buhay natin kay Lord, na kapag hinuhold natin ang hinuhold, mas lalong nawawala, mas lalong minsan napapahamak, di ba, pag tayo yung naghahawak ng buhay natin. Pero pag si Lord, di ba, parang nilay down natin yan sa Panginoon, mas nagiging maayos, di ba, o hindi ka na magagalitin, di ba, o hindi ka na makunat, di ba, makunat. Hindi, parang time nyo ng di ba, madamot, di ba, gano'n. Tapos yun, parang parang nagiging maayos. Kaya yan yung yung isang bagay na kailangan pa nating anuhin talaga sa Panginoon, na parang kailangan natin siyang i-deal. Yan, sabi nga dito sa verse natin, ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Pero sabi dyan, ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi may mga time talaga tayo naiisip natin na, ayoko masyado mag-commit kasi parang yung daming isusuko, daming gagawin, ang effort, pandi na natutulog. May mga ganun, di ba? Pero, yun nga, parang later on, makikita mo na, pinurso mo yung mga, desires mo, pero nawala, di ba? Yung eternal life na talagang, parang, pwede
pwede ka pang masway ng kaaway dahil lang sa mga worldly na mga pinupurso mo. Kunwari din daw, sa isang sa pamilya, sabi dyan, no, people tried to preserve themselves and their families, but ended up losing them. Yung parang, ay, huwag kayo masyadong umattend sa church, kasi lagi na lang, parang, isang araw lang yung rest day, parang gano'n. Parang, huwag na masyadong active, huwag masyadong, simba-simba lang tayo. May mga ganun daw. Tapos yung iba naman, many have also tried to prevent financial loss as they avoided going into full-time. Yan sa ibang mga kasi, parang iniisip nila na, ay, ayoko mag full-time kasi wala namang yaman dun parang gano'n. Tapos may meron na akong napakinggan kasing testimony. Nag-ano siya, sasabi siya sa tatay niya, sabi niya, pa, magpapastor ako. Tapos yung tatay niya kasi, dahil nga alam na mga tatay, parang kailangan, ganito yung mga mapatunayan mo sa sarili mo. Nag-attach daw siya ng mga parang mga articles, yung mga mayayamang pastor. Tapos yan, pinayagan na siya ng tatay niya. Kasi parang, ay, may mayayaman palang pastor. Ganun. Pero, yun nga, parang syempre may mga lang na hindi naman talaga pinapabayaan ni Lord, di ba? Kunwari tayo, na mga naglilingkod kay Lord, hindi nga tayo mga milyonaryo, pero hindi naman tayo nagkukulang, di ba? Kaya yun yung mga yung sinasabi nga rin ni Bishop, na yung pagka 100 pera mo, lang yung mga problema mo, parang easy lang, gano'n. Pero kapag mga libo-libo na din daw yung problema, gano'n. Pagka yung mga milyonaryo nga, di ba? Parang masyado silang nararab, diba, nung peace na meron sa buhay. Kaya parang doon mo makikita na, oo nga, kahit meron ka nung lahat, pero kung hindi nga balance, diba? Kunwari yung kay Chris Aquino, medyo na-intriga kasi ako, dami nag-share nung doon. Tapos parang parang na-realize mo na, oo nga, parang kahit mayaman ka, kahit meron kang pampagamot, pero kung wala naman talagang lunas, diba? Tsaka yung parang babalik ka pa din doon sa sinasabi na balance blessings, diba? Na, oo, may pera ka, pero wala ka namang sakit, diba? Kasi yung may mga mayayaman nga na ang daming ang pera, pero ang dami ring sakit, di ba? Yung may mga ganun. Kaya, marunong si Lord na alam niya paano ibabalance yung mga bagay sa buhay natin. Sabi, ay, pabalik nga dun. Ayan, yun nga, yung parang every time nga daw na tinatry natin, sabi dyan, somehow they lost what they were trying to keep. Yan, kunwari din sa mga hindi nga nagtatights, ang lagi kong naalalang kwento, yung kwento nun ni Ate Ruth, na meron daw, babae na, bumili siya ng kotse. Tapos yung tights niya, parang dapat mga 200,000. Dahil nalalakihan siya, ay, ang laki, parang hindi ko bibigay. Tapos hindi niya binigay yung tights niya na yun. Tapos alam niyo ba, yung bagong kotse na aksidente, tapos ang binayad niya sa pagpapagawa, 200,000. Yung parang imagine, maglalabas ka rin ng 200,000, pero di mo pati nights, di ba? Parang ginastos mo lang din doon. Pero yung sinasabi nga na covering, tapos insurance, naalala ko yung, di ba pag insurance, yun yung, meron kang parang meron kang mga blessing after ng sakuna, parang ganon. Pero yung covering, may blessing ka na, may blessing ka ni Lord kaya hindi nangyari yung sakuna. Parang nagigets nyo. Kaya parang may mga time na tayo, yun nga, yung parang pa rin natin na wag na nating ipagdamot kay Lord, 'di ba? Kasi parang at some point, yung para kay Lord talaga yun. 'Di ba? Ako na rin yan, yung mga tithes nga, 'di ba? Yung mga dapat na ibibigay natin kay Lord. Yun yung lagi kong iniisip na Lord, eto ibibigay ko to kaysa ipanggamot pa namin, 'di ba? Parang ibang ospital namin. Magiging tapat ka na para hindi na mangyari pa yun, di ba? Yung mga bagay na yun. At sabi nga, ito din yung life principle ni Charles Stanley. Yan, yung anything you hold too tightly, you will lose, di ba? Na man yun, di ba? Yung sobrang higpit, ayaw mo bitawan, di ba? Later on, mawawala at mawawala, di ba? Kasi hindi natin, parang yun nga, anything na above sa Panginoon, yun yung mga Diyos-Diyosa natin, di ba? Kaya man yung mga bagay na parang ang higpit ng kapit natin, etong gabi, pwede natin siyang di ba? Ibigay sa Panginoon. Yeah, number 2 naman na matututunan natin dun kay Jesus, sabi dyan, it takes wisdom to see ahead and to know that you are going to lose something. Parang may wisdom na din daw na yung kailangan ng wisdom para malaman mo na parang nakikita ko na mangyayari parang na hindi naman sa nag-overthink ka o parang feeling manghuhula ka, pero parang may wisdom lang na binibigay sa iyo si Lord na mo na kung ano yung mga mangyayari. Yan, meron nga sa Proverbs, ito yung verse natin, yung ang taong may pag-unawa ay umiiwas kung may panganib.
Sabi dyan, ngunit ang hangal ay sumusuong sa panganib, kaya napapahamak. 'Di ba? Kaya yung ano na yon, yung wisdom na yon, yun yung tumutulong sa atin para hindi na natin maranasan yung mga kapahamakan, 'di ba? Na yun nga yung laging sinasabi na dapat natututo na tayo sa mali ng iba, 'di ba? Yung parang ayan na yung buhay niya, nag-cause na yun sa kanya ng ng ganito. Gagayahin mo pa ba? 'Di ba? Na alam mo pag ginawa mo rin yung bagay na yon, ganun din mangyayari sa iyo. Gusto mo personal pa, 'di ba? Kaya parang mas wise daw kung nakikinig ka o natututo ka, 'di ba? Dun sa mga ibang mga tao na ganun yung naranasan, na hindi mo na siya para gawin pa, 'di ba? Tapos sabi nga yun nga, yung foolishness, yan, sabi, keeps us blinded from reality. Na may mga time na hindi natin yung parang imbis na hindi na natin maranasan, pero dahil nga gusto pa nating, parang ayaw mo pa maniwala, di ba? yan tuloy, parang nangyayari pa tuloy. Yung nag-name, hindi. Pero meron kasi kaming friend. Di naman niya siguro ito mapapanood. Lang ako kasi nag-cheeses na joke. Na parang lang ako kasi nung time daw na merong nanliligaw sa kanya, alam niya na may asawa yon. Christian Christian sila pareho. Tapos, anong time na yon, sinagot niya pa din. Parang yung wisdom parang nawala. Parang siguro na cloud9, ganun. Tapos parang 5 years, na inaantay niyang parang na magkaroon ng annulment, ganyan. Pero wala, parang ganun. Tapos kung ano-ano na mga sinasabi sa kanya. Tapos nung later on, maghihiwalay, parang nakipaghiwalay din siya. Tapos parang ko siya na, pero alam mo na, umpisa pa lang, parang mo pa yung sarili, pinahirapan mo pa ng 5 years yung sarili mo. Pero parang may mga ganun minsan, na tayo, alam na natin on the first place na ito yung mangyayari, pero ikaw, sigaw ka pa, di ba? Hindi, baka naman ganito pa, parang gano'n. Parang, naalala niyo yung sinasabi sa gospel na yung wini-weigh natin, di ba? Yung, kunwari yung sinasabi dun sa kay Luke ba yun? Yung parang inaano niya na, yung magbibuild, i-compute niya na lahat. Kaysa naman, sinimulan niya nga, pero hindi din, di ba, hindi din natapos. Yung parang mas pagtatawanan pa daw siya. Na minsan tayo, yun yung sinasabing count the cost. Di ba? Na kung may mga gagawin tayong actions, ano yung cost nun? Ano yung mga mangyayari pag ito yung ginawa mo? Pag ito yung naging decision mo, ano yung mga possible na mangyayari? Yung may mga ganun, na wini-weigh na natin siya, na hindi tayo nagiging blinded, di ba? Kasi sobrang costly, di ba? Na yung friend ko na yun, grabe yung utang sa kanya ng lalaki, yung emotional damage, yung mental health, parang grabe yung parang pwede mo naman sanang maiwasan, pero dahil nga ganun di ba? May mga patuloy na naranasan, na yun yung sinasabi na unnecessary heartbreaks, di ba? Na hindi mo na dapat yung naranasan, pero dahil kulit ka kulit yan, di ba? Parang ganun. Pero yun nga tayo, nawawala ng mga ganun. Kunwari din, itong minister, yan, meron kasing may utang sa kanya. Pero sabi ni Lord, hindi na yan magbabayad sa'yo, wag mo nang kulitin. Yan, baka may mga nakaka-relate. Yan, wag nyo nang kulitin, bigay nyo na yun. Yan, sabi, hindi, parang inaano niya daw na, yun nga, parang sabi ni, he asked me to give the money to the man as a gift. Parang sinabi na daw ni Lord sa kanya na, mo na yun, regalo mo na yun sa kanya. Yan, parang tinuturuan daw kasi siya ni Lord ng eternal principle. Pero sabi niya, I was going to lose something anyway, so I might as well give it away first. Yung parang mawawala na rin naman na to sa akin, di bigay ko na. Parang, yung parang bibigay niya na maluwag sa loob niya. Pero sabi niya, nagmagaling pa siya, akala niya mas magaling siya kay Lord. Sabi niya, yung lalaki daw, hindi daw talaga siya binayaran. Tapos, kahit na kinukulit niya ng kinukulit, ang dami daw mga kwento, iba-iba yung kwento, ganun. Sabi niya, hanggang ngayon, hindi ko nakuha yung pera ko, nawala na daw. Sabi niya, God knew I would lose it anyway. Sabi niya, gusto sana siya i-bless ni Lord nung sinabi ni Lord na bigay mo na yun. Pero dahil nga makulit siya, ayaw niyang sumunod sa Panginoon, anong nangyari, yun nga, parang hindi tuloy siya na-bless. Parang wala. Imbis na may blessing siya, hindi niya na-receive. Kaya sabi niya, give up your life or it will be taken from you. Parang may ganun siya na, ibigay mo na yung mga rights na meron tayo, bigay na natin siya kay Lord. Kasi naman yun nga, parang minsan, may kukunin pa, di ba? Yan. Tapos may lang din dito nung sa spiritual covering. Pero, ang lawak nito Pero basta parang yun nga yung sinasabi na makinig tayo pag merong mga instructions. Kunwari sa mga magulang,
sa mga pastor, sa mga leaders, 'di ba? Parang nagpapa-under tayo dun sa covering na 'yon. Kunwari, 'di ba, pagka mainit, 'di ba, parang pagka naanuhan ka na nalayo lang onti sa yung payong, parang, "Ano ba 'yan, ang init, kaya ako nagpayong eh." Ganun. Kunwari, pag umuulan, tapos share kayo ng kaibigan mo, 'di ba? Tapos yung walang payong, siya pa yung tuyo, 'di ba? Parang siya pa yung safe, 'di ba? Parang ikaw, "Kaya nga ako nagpayong kasi nga para di tayo mabasa eh," 'di ba? Pero parang siya pa yung safe, 'di ba? Na yung purpose ng payong is 'di ba, parang i-cover tayo, na yun din yung isang bagay pagdating kay Lord, na sumunod tayo every time nga na may mga ini-instruct sa atin si Lord. Kasi meron nga daw pastor diyan lang sa Bilibid, daw siya na sharan siya, tapos yun nga parang talagang naging siya, malalim siya, na naging pastor siya. Tapos nawala na yung parang dahil nga naging sobrang bait niya na, na siya, pinalaya na siya. Eh ngayon, parang siya yung nagbe-burn talaga yung fire na gusto niya mag-share. Tapos sabi niya, punta tayo dun sa bundok. Yung bundok may mga NPA, ganun. Sabi sa kanya nung pastor, ay, wag muna kasi hindi pa ngayon. Parang nararamdaman ko, hindi pa tayo ngayon pinapago ni Lord. Pero yung pastor, hindi, tutuloy na ako. Tapos alam niyo ba, parang yung pastor, parang after 2 weeks, hindi na siya nahanap. Ganon. Tapos dahil lang hindi siya sumunod, yung parang, diba, ang costly, na minsan buhay natin yung at stake pag hindi tayo sumunod. Kunwari din, yung story nung sa barko nga dun sa Cebu. Parang may advisory na merong malakas na bagyo, ganon. Tapos yung kapitan, parang nagmayabang na hindi kaya naman ng barko namin yun, gano'n. Tapos, di tumuloy pa din. Tapos, alam nyo, parang eventually, akala nila yung bagyo, nandun na sa kabila, pero yun pala, sinalubong na nila. Tapos yun, lumubog yun, yung barkong yun, namatay lahat ng nandun. Kaya parang may mga time na tayo, pagka parang nauuna tayo, or parang inuunahan natin, nagmamatalino tayo dun sa mga leaders, 'di ba, sa mga pastor, anything na parang under ng covering, hindi tayo i-bless din ni Lord. Kasi kung every time na nagsasubmit tayo sa mga authorities, sa mga, yun nga, parang natin, spiritual covering natin, doon tayo pinagpapala ni Lord, di ba? Na kunwari nga, may kwento din yun, yung parang sinasabi niya na, paano po pag di naman Christian yung magulang, susunod pa rin po ba? Ganun. Parang may mga kasi nasabi doon, hindi daw question kung Christian, di ba? Yung question daw, paano ka mag-respond sa authority nila? Kasi nire-represent, kunwari sa mga magulang, nire-represent nila yung throne of God, na parang may part sa kanila na meron silang mga wisdom galing din kay Lord, na pag hindi natin sinunod, 'di ba? Parang yun nga, tayo din yung napapahamak. Kaya may mga time na tayo, yan, sa mga kabataan natin dito, yung ino-honor nyo pa din, 'di ba? Yung mga magulang, ino-honor nyo rin yung mga leaders, mga pastor, yung mga sinasabi, kahit yung government natin, 'di ba? Kahit gaano kabaliko, kahit gaano na parang ano ba to, 'di ba? Pero nagsasubmit tayo as long as hindi tayo nagkakasala, 'di ba? Basta yun lang. Yun yung pinaka-threshold, 'di ba? Yung hindi ka ililid sa pagkakasala. Pero yun nga, the way we respond, paano tayo nagsasubmit, 'di ba? Pinapakita din natin paano tayo nagsasubmit sa Panginoon. Kasi yun nga, pag in-honor natin si Lord sa mga spiritual authorities na meron tayo, 'di ba? I-honor din tayo ng Panginoon. Yan. Tapos next, ito naman yung taking your room in ministry by sacrifice. Yan, bibilisan ko na. Yan, sabi dyan, meron tayong yan, pag sinabing room in ministry, yun yung yun nga yung place mo sa ministry, sa paano ka maglilingkod kay Lord. Ito yung time nung kay Elijah, yung sinabihan siya na i-anoint niya nga daw si Elisha. Ayan, sabi, and Jehu the son of Nimshi shalt thou anoint to be king over Israel, and Elisha the son of Shaphat of Abel Melhola, yan, shalt thou anoint to be prophet in thy room. Diba? Merong room. Kaya sabi nga dyan, God has called many of us. Tinawag talaga tayo. Diba? Bawat isa sa atin, merong mga personal callings ang Panginoon. Pero, sabi dyan, however, you have to pay the price in order to take your place or your room in the ministry. Yan, yung meron tayong price to pay, 'di ba? Na gusto mo yung mga gantong paglilingkod. Hindi tayo bigla-bigla na lang na parang okay, ako na po song lead, maganda po kasi boses
ko ano po ko. Ano yan, yung mga sikat, basta yung mga sikat, kumukulot-kulot po ko, gano'n. Yan, mga gano'n. Parang hindi ka alam ko yung lahat ng instrument, ako na yan na. Diba? Kung di kailangan natin dumaan dyan sa process ng sanctification, diba, meron tayong mga pa na tuturo pa sa atin si Lord. Yan, kaya yung una na kailangan natin malaman, sabi dyan, everybody has a room or position that he occupies in ministry. Yan, na bawat isa sa atin, meron at meron talaga. Hindi ka pwedeng, parang yung sinasabi nga, diba, ni Kuya Alfred, na hindi ka, lang nang bubutasin mo yung upuan natin. Parang, buong Christian life mo, nakaupo ka, taga-tango ka, taga-tawa, diba? Parang ganun. Kundi, meron at meron tayong gagawin. Sabi nga, next, sabi, this room of ministry defines your standing before God. Sabi, it also identifies and classifies you among the ranks of God's numerous servants. Sabi, it equips something to occupy that room. Yan, kung may mga may mga dreams, may mga goals, 'di ba? Meron talaga na may room for you doon sa paglilingkod na 'yon. Yan, pangalawa, you need to pay the price to occupy that place. Yan, yung parang kunwari, pag mag-jeep ka, syempre magbabayad ka ng 13 para makaupo ka, di ba? Unless nagwa 1, 2, 3 na siya. Di ba? Parang unless sasabihin mo, dyan lang putatan lang. Parang may kilala kong ganun. Yan. Naka-blue siya. De joke. Sabihin na lang kay Kuya, hindi, dyan lang naman, sa bayan lang. Pero galing kaming main gate. Yan, parang ganun. Pero, yun nga, meron kang ibibigay, di ba? Para ma-occupy mo yun. Sabi dyan, yan, ito daw yung the gift or the sacrifice is what will make room for you. Di ba? Yung mga pwede nating i-surrender, i-lay down sa Panginoon, di ba? Kasi sabi ng Proverbs, yan, a man's gift maketh room for him and bringeth him before great men. Diba? Na meron yun nga, yung mga gift na yun, yung mga offering natin na yun kay Lord, diba? Yun yung mag-make ng room sa mga buhay natin na saan tayo, diba? Sa paglilingkod. At ito nga, yan, encouragement to at challenge. Yan, sabi, one day when you get to heaven, you will either have a room waiting or not. Sabi dyan, this will depend on your obedience to the Lord. The gift you give creates a space and makes room for you. Kaya yung mga binibigay natin, mga paglilingkod natin, mga sinusurrender natin sa Panginoon, binubuo nun yung mga mansyon natin sa langit, di ba? Pero kung ikaw di mo sinuko to, di walang bubong, di ba? Parang hindi to, yan yung umaalog-alog yung sahig mo kasi wala hindi nabuo dahil di ka nagbigay, di ka sumunod, di ba? Parang may mga ganun. Kaya kung i-imagine mo, kaya yung mansion natin sa baro-baro ba? O maganda na ba? Diba? Makakakapi na ba kami doon? Makakakain ba kami dyan ng diba? Kaya parang yun yung mga natin na meron tayong mga eternal rewards as well as yun nga, may mga earthly rewards. Number 3, meron pa pala. Yan, yung sabi dyan, yung God has given you a place in the ministry. God has prepared a place for you among the ranks of the ministers. Yan. Kaya meron talagang place. Sabi nga, ito yung tanong sa bawat isa sa atin. Do you want that place? Do you like that place? Will you take your place or will someone else have to take it? Diba? Yung place na yun na bibigay ni Lord sa'yo ng paglilingkod mo, mga gagawin mo kay Lord, yung calling mo na yun, gusto mo ba yun o gusto mo iba na lang? 'Di ba? Kasi ang totoo, 'di ba? Yan, ito yung number 3. Even while in your room of ministry, you can be replaced by someone else. Yan, kung hindi ka susunod, pwedeng may iba, 'di ba? At kung nandun ka nga pero di ka nag-ayos, meron pang iba na ipapalit ang Panginoon sa iyo. Kunwari ganun, sakit, 'di ba? You were replaced, 'di ba? Parang wala, napalitan ka na, ang tigas ng ulo mo 'di ba? Kaya parang kung isipin niyo, naalala ko dati sa mga kids teachers, lagi namin inaano sa kanila. Pag di kayo nagtino, dami magtuturo dyan, di ba? Parang lagi namin inaano na hindi tayo parang alam niyo yung sinasabi na hindi tayo hindi ka kapalit-palit. Ay, ano ba? Yan, kapalit-palit ka? Ay, hindi ka kawalan? Ganun ba yun? Grabe naman. Sakit. Yun, pero yun nga, parang wag tayong magyabang kasi yun nga, parang pwede kang mapalitan, 'di ba? Parang kung si Gab di niya aayusin mag-drums, andyan si George. 'Di ba? Pag si Rex hindi siya nag-ayos mag-backup, andyan si Miguel. 'Di ba? Parang may mga ganon
Diba si Raylene, pag di pa rin nagkulit, si Aya ang papa. Diba? Kaya yun, may mga ganun tayo na lagi nating isipin na hindi lang ikaw ang may kayang gumawa nun, diba? Meron at meron. Kaya dapat ayusin na natin. Sabi nga, yung time na to, si Elisha daw, yun nga, Elisha was given Elijah's room of ministry. Ito kasi yung parang nagdadrama si Elijah, di ba? Na, Lord, ako na lang naman yung umaalala sa'yo eh. Di ba? Parang gano'n. Pero yung sabi ni Lord sa kanya, ano ka ba, may 7,000 pa, di ba? Parang di ba, nakakahiya naman. Tapos, yun nga, yung in-instructan siya ni Lord na, sige, anoint mo si Elisha, gano'n. Parang, kunwari tayo, may mga time na may gagawin pa tayo, pero dami nating time magdrama. Alam mo, wag ka na i-line up, di ba? Parang gano'n. Ikaw, inarte ka, sige, iba na lang pasayawin, diba? Parang may mga ganun na hindi tayo, yung parang dapat lagi nating isipin na pag para kay Lord, hindi yung ka pa, napipilitin ka pa namin, diba? Na please, pwede ka ba magtamburin? Parang awa mo naman, no, diba? Hindi ganun. Kung hindi ka magpatamburin, okay, 2 lang, diba? Parang ganun. Parang hindi natin inaano yung mga tao dito na parang nagmamataas tayo na sinuyo na, diba? Alam mo, may banner pa kami, pwede ka ba magtamburin? No, may parosas pa kami dyan. Pwede ka ba mag-flag mail dyan? Ay, Miguel, di ba? Parang gano'n. May flowers pa, may banner, may logo pa. AJ, pwede ka ba mag-song lead? Ay, sinurprise. Di ba? Parang hindi gano'n. Kundi, yun nga, yung mga sacrifices na yun para sa Panginoon. Hindi yung parang utang na loob namin. Grabe, tumugtog si Carl. Di ba? Parang gano'n tayo. Hindi gano'n. Yan. Number 4, there are many reasons why God may replace you. Yan. So, may mga time na talagang pag di tayo nagtino, di tayo nag-ayos, papalitan tayo ng Panginoon. Sabi nga dyan, you can be replaced if you do not sacrifice to take your room. Yan. Kunwari, sabihin natin, meron tayong may example lang wala naman sa church ganun. Kaya yung leading servant na to, talagang ayaw niya magpa-correct, ayaw niya alam mo, wag ka na mag-leading servant, maging member ka na lang, gano'n. Ngayon, natin yung mga members na gano'n, o di kaya papalitan siya ng ibang member, di ba? Tapos parang kunwari din, pag ikaw, nag-song lead ka, ayaw mo talaga makinig kay Kuya Miko na ito nga lang yung key. Gusto mo talaga, papansin ka, di ba? Parang alam mo, wag yung i-line up yan hindi yan sumusunod kay Kuya Miko, di ba? Parang may mga ganun. Dahil kung hindi kaya sinasabi, di ba, na team player, parang wala ding may gugusto na sumama sa'yo, di ba? Kunwari, pag nag-outreach, tapos nainitan ka lang onti, ako na, di na sasama. Parang, wag na nga isama yan, wag na isama dito Parang tayo, maunawain tayo, pero hindi naman sana yung mga gano'n na aabusuhin din, di ba? Kaya parang may mga time na, pag hindi tayo nagsasacrifice, hindi natin inaayos, yun nga, parang merong someone na magte-take over nung room natin. Sabi nga dyan, there are people who failed to stand in the room that God gave them. Yung parang yun nga, yung may mga, naalala ko si Catherine Kuhlman, siya yung nagsabi nun, sabi niya, yung ministry daw na meron siya, hindi daw yan para sa kanya. Sabi niya, meron daw mga lalaki na sinabihan si Lord, pero dahil ayaw magbigay ng buhay, ayaw mag-surrender kay Lord, parang nilipat ng nilipat. Sabi niya, hindi nga ako yung first choice ni Lord pero ako lang yung nag-yes. Parang ganun yung sinasabi niya na minsan tayo, parang meron talagang ang laki nung naka-install sa atin na bibigay or gagawin ni Lord. Pero dahil ayaw natin mag-yes, iba tuloy yung nakakaranas, 'di ba? Kaya yun yung natin. Sabi nga, it wasn't long before somebody else took up that room. Sabi nga, if you fail to take the step when you should, others will be brought in to replace you. 'Di ba? Kung hindi mo aayusin, di tayo magtitino, 'di ba? Meron at meron ipapalit ang Panginoon sa atin. Kunwari, nung time ni Jesus, 'di ba? Walang ibang pumalit, 'di ba? Doon sa place na 'yun dahil si Jesus, naka-place siya doon sa position of honor. Sabi nga, He is the only one who sits at the right hand of God the Father. He was the one who was allowed to open and to read the book. Bakit hindi napalitan? Bakit si Jesus siya pa din yun? Kasi yung offering, 'di ba? Yung sacrifice na yun ng Panginoon, ginawa niya. 'Di ba? Hindi niya ayoko po, iba na lang, 'di ba? Pero yun nga, kahit na ganun yung prayer ni Lord, ni Jesus, 'di ba? Na parang yung parang let this cup pass from me. Pero ang ginawa niya pa din, 'di ba? Let your will be done. 'Di ba? Kaya may mga time na sa atin, kung hindi pa rin natin 'di ba? Hindi tayo magtitino, hindi tayo magiging maayos. Naalala ko nagtino kami kasi sabi talaga sa amin ni Ate Beck, kayo mga paaso-aso kayong Kristiyano. Tapos lahat kami natuloy. Parang yung kaibigan ko ba, parang nag-aano pa siya ng kakahol-kahol sa
Pero parang kami talagang parang naiyak na kami na grabe, Lord. Parang kung hindi pa kami magtitino, parang nakakahiya, parang ganun. Tsaka kunwari sa atin din, sa mga ate kuya, parang pag di ka nagtino, di ka ba mahihiya na i-review ka ni Rex, di ba? parang may si Rex sa'yo na, ayusin mo, di ba? Parang, di ba kayo mahihiya na si Rex pa yung magre-review, di ba? Parang ayusin mo na, para di na tayo mapagalitan ni Rex. Pero di nyo naman nasabi na, di ako natutuwa sa inyo, nanggigigil ako, di ba? Kaya parang, ikaw mismo, talaga may stand ka na, di ba? Kaya gano'n. Kaya kunwari din daw, meron daw mga minister na inaano natin, kunwari siya yung Bible study leader, siya yung nag-song lead, siya yung nag-tambourine. Social nung ng tambourine, no? Tapos parang ikaw inaano mo na, ano ba yan? Mas magaling pa ako dyan, eh. Parang ano ba yan? Ganun lang yung mga shinare niya. Kung ako nag-share niyan, mas maayos pa. Meron akong mga Greek words, meron akong mga mga Aramaic, alam ko yung mga ganito, ganyan. Pero dahil nga siya, meron siyang nag-pay the price yung minister na yun. Inaanoin siya ng Panginoon, ginagamit siya ng Panginoon. Kaya ikaw, habang wala pa tayo, 'di ba? Habang wala pa tayong pinipay na price, 'di ba? Hindi tayo pwedeng mang-critic, 'di ba? Hindi tayo pwedeng mas magaling pa ako diyan, eh. Ba 'yun? Bata-bata pa lang 'yan, nagaganyan na 'yan. Ano ba 'yan? Tama ba 'yan, 'di ba? Parang hindi ganoon kasi nga kailangan natin maglakad, 'di ba? In humility. Tapos eto lang, mabilis lang, share ko lang tong na to. Sabi diyan, pag sinabing humility, hindi ito yung, hindi ko po kaya. Hindi po ako. Hindi ganun yung humility. Pag sinabi daw na, mamaya na lang. Pero basta yan, yung pag nilakaran mo yung humility, maaabot mo yun, yung full potential. Yung mga bagay na talaga naka-in-store para sa'yo. Pero tayo daw, pag nagyayabang tayo, meron daw kasing pride of the big wheel. Yung pag sinabi mo, nagamit pa yung sa, namin, Yung pag sinabi yun sa pride of the big wheel, ito yung, ako, mas matalino ako dyan, pilot ako eh. Diba? Parang ganun. Sa PL ka lang, ako sa ganito ako nag-aral eh. Yung parang lahat inangat mo, ganyan pamilya nyo. Ito yung pamilya namin, no? Parang ganun. Galing ako sa lahi ng mga Meksikano po. Yung parang ganun, parang lahat niyayabang mo. Hindi mo maaabot yung full potential na meron kasi masyadong mataas. Pero yung isa naman, yung pride of the worm, ito naman yung parang lahat na lang di mo kaya, lahat di mo alam, hindi ko po alam, hindi ko po kaya, hindi po ako marunong yan eh. 'Di ba? Yung parang hindi po ako ganyan eh, 'di ba? Parang yun naman yung mababa naman, yung parang eto ka pero binababa mo ng binababa. Ayoko po mag-pray, pangit po kasi ako. Parang may ganun ba? Ayoko ba? 'Di ba pinag-opening prayer ko? Nag-opening. Ayoko po, madami po kasi akong pimples eh. Anong connect, 'di ba? Yung parang may mga ganun na parang minsan naalala ko din may tinuro si Ate Mer na ganun. Yung sabi niya, minsan daw merong mga false humility. Yung parang akala natin ang yabang, 'di ba? Ako galing akong Amerika. Kanina lang. 3, umalis ako doon, 'di ba? Pakala natin ganun lang daw yung yabang. Pero minsan daw may yabang din na ako nga 3 araw na ako hindi kumakain eh. Ikaw, yun ang pinagdadaanan mo. Ako nga, binugbog ako ng mama ko eh. parang yung yabang daw na parang, basta balik na, parang, ikaw yan ang pinagdadaanan mo. Ako, ito ang pinagdadaanan ko. Parang ganun daw yung yabang na yun, na iniisip mo, parang, invalid yung nararamdaman ng iba. Kasi mas matindi ka, di ba? Hindi ka kumain 3 months. May mga ganun. May parang magkaiba na, sa parehong yabang na yun, wala nga mararating. Pero kapag yung humility nga daw, yun nga, magagawa natin yung pinapagawa ni Lord. Kaya sabi dyan, ayan, ito yung humility, yan, is being able to accept yourself in the eyes of God. Ito yung tanggap mo sarili mo, mahal mo ilong mo, di ba? Hindi ka nagagalit na kulot ka o na straight, ba't ganito? Diba? Naalala ko yung isang ate namin doon, ang tangkad niya kasi, ang tangkad niya talaga. Tapos sabi niya sa akin, yung double deck, di ba yun, marang nauntog ka agad. Inumbes talaga siya nauntog. Tapos sabi niya sa akin, gusto mo pa maging matangkad? Sabi ko, oo, mag-iingat na lang ako. Pero parang nung nga na dapat mahal mo sarili mo, anumang height mo, anumang mo. So parang may sinasabi nga doon, kahit daw yung metabolism, dapat ina-accept mo rin yan sa sarili mo, di ba? Parang hindi mo tinitingnan yung sarili mo na over, hindi din naman tinitingnan na sobrang baba, di ba? Kundi kung paano ka tingnan ni Lord, di ba? Ganun mo rin siyang tinitake. At yung pride, yun nga, syempre, yung kabaliktaran yan. Yung sabi, refusal to acknowledge who we are in the eyes of God. Yung parang nagmamayabang ka na,
na, ay hindi, kaya ko yan. Kaya ko, yung mga ganyan, ay, siisiw sa akin yan. Unang tugtog ng kanta, di ba? Ay, alam ko na yan agad, kapako na yan, di ba? Parang, hindi ka, grabe naman. di ba? Parang may mga ganyan. Kaya, yan yung kanina. Yan, yung pride of the big wheel, yun nga yung thinking that you are more than who you really are. Yung kahit di ka naman talaga marunong kumanta, pinipilit mo, di ba? Yan, yung hindi ka naman talaga makasayaw, parang pa-line up ka na, hindi nga pwede. yung gano'n. Tapos yan, yung pride of the worm, ito naman yung thinking na, less ka. Diba? Kaya yan yung natin. And number 5, ito yung sabi, it is God who gives the room to the minister. Yan. Lahat yan, regalo lang ng Panginoon. Sabi nga dyan, there are questions and speculations, sabi, about many successful ministers. Yung parang minsan nagtatanong ba kayo na, Lord, bakit siya po yung ginamit nyo? Lord, bakit siya ganito na yung ministry? May mga ganun ba? Sabi dyan na many wonder why such people are so successful. Sabi, why does anyone listen to this person? Parang inaano mo na, ba't nakikinig lahat? Ganun siya. Ganun lang yun. Parang nakikinig lahat, di ba? Parang nagtataka daw tayo. Sabi, why does anyone come for his crusades? And bakit ganun? Bakit, pagka siya'y nagkrusada, ang daming pumupunta. Naalala ko si Raylin kasi. Sabi ni Raylin, ang galing ni Gabi. Ganun-ganun. Tapos sabi namin sa kanya, nagsa-Sunday school kasi si Gabi. Parang lang kami. Kasi minsan parang na parang natin yung tao na, ang galing niya, kasi ganito ginagawa niya. yung parang minsan tayo, natin, grabe, ang galing naman kumanta ni Jess, di ba? Kasi isang baso lang siya ng Coke, wow. Joke, di niya sure. Joke lang. Yan, parang yun nga, may mga paying the price, di ba? Sabi nga, this person is occupying a room of ministry given to him by the Lord, di ba? Ino-occupy niya yun. Kaya yun yung sabi. Ayan, sige, wag na tayo dun. Doon na tayo sa mga tanong. Sabi, what have you been through? Ano ba yung mga naranasan mo? What have you suffered? What have you survived, di ba? Ano yung mga bagay na yan? Yan yung pwedeng gamitin ng Panginoon, di ba? Para talagang, mababa yung glory sa mga buhay natin. At sabi nga, when you pay the price, sabi, enter the room, that God has prepared for you. Kapag yun nga, nakabigay mo na yung mga dapat ibigay, di ba? Talagang lakaran mo yung mga plano ng Panginoon sa'yo. Yan, makikita din natin to sa buhay ni Elisha. Sabi dyan, di ba? Elisha paid the price to take Elijah's room. Merong mga sinuko si Elisha, di ba? Iniwan niya rin yung business niya, di ba? Tapos yun nga, parang lahat ng meron siya, talagang tinalikuran niya na. Joshua paid the price to take over from Moses. Yan, ito din, si Peter, James, and John paid the price to be apostles. At kahit yung ibang mga disciples, nakita natin na meron silang mga sinuko. Diba? How many are going to live and sacrifice for Jesus? Diba? Kaya sabi nga, how many are going to stand in their rooms and pay the price? Tayo ba yun? Kabilang ba tayo doon? Sabi nga doon, dyan, di ba, pumasok na daw tayo doon, di ba, sa mga rooms. Kasi God has a room for you. There are more rooms to occupy and intend to be there. Sabi, you must determine to be in the room that God has for you. Yan, kaya yan yung natin ng price of glory. At last na lang sa natin, conclusion na ba? Yan, sa sacrifice, ito yung mga ito yung mga sacrifice na to, yan, pagka binigay natin to, nakukuha daw natin yung mga earthly and eternal blessings. Yan, yung una nating dapat maalala, sige nga po, sabay-sabay, God. Ayan. Sabi nga dyan, ito sa promise na to ni Jesus, di ba? Yan, sa Mark 10:9, tama ba, Mark ba? Nakalimutan ko yung verse. Yan, sabi niya, yung truly I tell you, Jesus replied, no one has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel. I will fail to receive 100 times as much in this present age. Kung may mga iniwan tayo, may mga sinuko tayo sa Panginoon, di ba? Yan yung mga ibabalik yun ng Panginoon sa atin kahit sa lifetime na to, di ba? Sabi nga, homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, along with persecutions, and in the age to come, eternal life, di ba? Na yung sacrifice na meron tayo, ibabalik ng Panginoon yan sa atin dito sa present age na to at sa age to come, 'di ba? Yun nga yung sa langit. Kaya 'di ba nakakatawa na meron tayong award sa langit, meron pa tayong award dito, 'di ba? Kaya ganun si Lord. Sabi nga, God promised
promises that we shall receive 100-fold. Hindi lang basta, hindi lang basta 7-fold or kundi 100-fold, blessing now and in the world to come. Sabi nga, you can be blessed on earth as you serve the Lord, Kaya mapalad ang mga naglilingkod sa Panginoon. Sabi nga, God is an all-rounder. It is time to believe in His glory. Yan. Pangalawa naman, God is a rewarder. Yan. Siyempre si Lord, talagang alam natin na ire-reward ni Lord lahat ng mga bagay na binibigay rin natin sa Kanya. Sabi sa Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. Sabi, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Kaya sabi nga dyan, sige nga po basahin natin, expect rewards as you serve the Lord. Yan, Kaya yun din. Tapos pangatlo, yan, oo, rewarder si Lord, pero higit sa lahat, siya yung our, great reward. Na may mga blessings si Lord, pero yung sarili niya mismo, yun yung great reward na meron tayo. At sa ilan sa atin dito, pwedeng ito yun, pwedeng nyo rin siyang i-claim, Sabi, after these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, do not be afraid, Abram. Sabi, I am your shield, your exceedingly great reward. Na pwedeng ikaw, may mga takot ka ngayon na, Lord, paano ko po ibibigay sa inyo to, paano to gagawin? Pero ang sinasabi ng Panginoon sa atin, I am your shield, your exceedingly great reward. Kaya ang tanong nga dito, are you afraid to trust the Lord? Takot ka ba na magtiwala kay Lord? Kung takot ka daw, you are making the greatest mistake of your life. Na kung natatakot tayo na pagkatiwalaan si Lord, ibigay yung mga meron tayo sa Kanya, yun yung biggest mistake ng buhay natin. Pero sabi dito, give yourself to Him. Sabi, it is worth the risk, Yung kung nagre-risk nga tayo sa mga bagay, pero parang pa sa Panginoon. Sabi, it is worth it for He is worthy of it all. Yan, kaya may nga lang, dun sa chorus nung sa Old Rugged Cross. Sabi, so I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. Sabi, I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Na man yung mga bagay na nililay down natin sa Panginoon, someday, merong crown, nakapalit yun. At yun nga, sa natin nung yan, naaral mo naman yung Jay, Parang, ko lang to, yung sa, yung title nito, yun nga yung Move Your Heart. Na parang yung sinasabi kanina, na meron tayong mga sacrifices na ibibigay sa Panginoon. And yung mga bagay na yun, Na parang yung desire natin na i-move yung heart ng Panginoon, i-please natin siya, Talagang maging desire natin siya. Sabi dito, Jesus, Jesus, precious Lord, none on the earth nor heavens above, sabi, that I have found more beautiful. Kaya ito yung declaration natin, You are my treasure, my great reward. Sabi, yung parang yung desire niya na, sabi niya, I just wanna move your heart. It's all I wanna do. Tayo ba, may ganun pa rin tayong desire na, Lord, gusto ko ma-move yung heart mo. Parang tapos tayo dun sa mga time na, Lord, i-move mo naman ako. Pero, tayo, paano natin i-move yung heart ng Panginoon, Sabi, I just wanna stand in awe, Yung parang i-appreciate natin ang Panginoon and pour our love, sa Panginoon. Yung parang wala, parang kung meron man tayong mabibigay, yun lang yung mga buhay natin, yung pag-ibig natin sa Panginoon. Sabi dyan, no matter how much the cost, I freely give it all. Na parang kung ano mang mga costly na mga bagay, pero lagi nating tatandaan, kung para sa Panginoon, talagang greater si Jesus, na mas worthy siya kaysa sa mga bagay na hinuhold natin. Sabi din dito sa next, yung Jesus, sabi niya may offering, Ang ino-offer niya daw kay Lord, mga ambitions, yung mga hopes and yung mga dreams. Na tayo may mga plano tayo sa mga buhay natin, pero paano kung mag-iiba yun, Parang maniniwala ka pa rin, magtitiwala ka ba din ba sa Panginoon? And ilay down natin siya, na gawin nating desire na maging aligned yung kalooban mo at kalooban ng Panginoon, Maging one tayo sa Panginoon. Sabi, here's my life, Lord, a sacrifice, just to bless you. Na parang, Lord, ito po yung mga buhay natin, Yung bumalik tayo doon sa sinasabi na, yung mga buhay natin as living sacrifice, Para sa Panginoon. Kung may mga time na naging
nagiging convenient na tayo ng mga Kristiyano, ito yung time na talagang i-offer ulit natin yung buhay natin sa Panginoon and to bless His heart. Sabi nga, I just wanna move your heart. Yan nga yung sinasabi dyan. Yan. And next, sabi niya, Lord, ano ba yung magpapamove ng heart mo? Sabi niya, is it a fragrance? Yung amoy ba na yon? Then lahat ng oil, ibubuhos ko na. Diba? Yung kagaya nga kay Mary kanina. Sabi niya, is it a life laid down? Then here I give my vows. Diba? Kung yung buhay po ba na susuko, ito po yung mga vows ko. Ano yung mga vows natin sa Panginoon? Ano yung mga covenant natin kay Lord? Diba? Is it a song I sing? Then ito Lord, lahat ng mga melodies na kaya, diba? Parang bibigay natin sa Panginoon. At sabi nga dyan, I just wanna move your heart, get caught within your gaze. Yung parang makita mo lang na nandun ang Panginoon nakatingin sa'yo, diba? Na parang gaano ka sweet, gaano ka filled ng love yung eyes na yun ng Panginoon. Sabi niya, right here in your presence, God, is where I wanna stay. Sabi niya, just to dwell in your house, spend my hours and my days on you. Diba? Kaya maging prayer natin to at yun nga, kung may mga bagay tayo na, yun nga, parang na alam natin na pinapasuko na sa atin ng Panginoon, diba? It can be mga relationships, mga friendships, mga dreams, diba? Yung mga bagay na natin, parang hinuhold natin masyado sa mga buhay natin. Pwede natin siyang ibigay ngayon sa Panginoon. At sinasabi nga rin, diba, na ang dami nating mga gagawin, pero it takes a surrendered life para magawa natin yun. Yung mga pag-evangelize, mga pag-share, yung mga pagsunod natin sa Panginoon na kung meron din sa atin, di ba, naglulong tayo ng encounter sa Panginoon, pwede ngayong gabi, di ba, expect na talagang imitayin ni Lord dun sa mga sacrifice na pwede nating ibigay kay Lord, di ba? Yung glory na yun, pwede niyang i-feel yung mga buhay natin. Di ba? Kaya ngayon, lang natin na yung worship. Yan, tapos yun po, pag-pray pa rin po natin yung